Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwat, ating biyaya't pagniligtas sa ating nagugupiling sasalay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin nating sambahin, dumadangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal, sakdal, at napaka-makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata.
Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong sama-samang pailanglangan ng bunga ng ating mga labi, ang ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 19 sa atin pong mga imnaryo. Iingatan ko ang utos ni Jesus na sumao, buhay kong kanyang tinubos, sa kanya ilandog. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya pag-ibig. Ihahandog ko ang buhay, buong lakas at yaman, pagkat siya ay namatay sa lakong dahilan. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, hanggang ako ay mapuspos ng biyaya pag-ibig. Sana ako'y kanyang pinawi, puso kong nalugami, siyang sa aking nagtangi, sa buhay ko'y natari. Ingatan ko
Atin pong patuloy na papurihan, sambahin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 66 sa ating mga imno, na bagaman ang awiting ito'y inaawit natin sa tuwing unang pagsamba sa tuwing bagong taon, sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, araw-araw po ay bagong taon, araw-araw Pasko, araw-araw po'y kapayapaan, araw-araw po araw ng Panginoon. Awitin po natin ang bilang 66 sa atin pong mga imnaryo. Bagong taon, bagong buhay, puso'y gawin, bagong tunay, kami ngayon ay kakamtan, Jesus
Kanya ang taon mo sa dahilan sa mundo ay maihayag balita ng pagliligtas. Bagong taon o kay tangis kagalakan di mali. Bagong taon o pag-ibig, puso namin mabibihis. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran ng kani-kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po, kinaawaan, kinahabagan ang aming minamahal na ama at ina. Naglingkod din po sila sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa aming paninikluhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus sa Huwebes po ng gabing ito, tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Pagkatapos po na pailanglangan ka namin ng bunga ng aming mga labi, na nalalaman naming hindi marilag ang aming mga tinig, nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, sinampalatayanan po namin, Amang Banal, tinatanggap mo pong katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Ama, maraming salamat sa iyo sa maraming mga araw na patuloy mo pong ipinararana sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala ka pong binabawian sa amin ng aming hiram na buhay. Bagaman pinasasapitan mo kami ng sari-saring mga mabibigat na karamdaman at iba't ibang suliranin sa pang-araw-araw naming mga pamumuhay. Maraming salamat po. Sa gabi at araw, ginagambala ka namin ng aming matimyas na mga pananalangin. Salamat po. Nagpaparanas ka sa iyong mga lingkod. Dinadalaw mo po kami sa araw-araw. Hinihipo mo ang aming pangangatawan. Pinalalakas mo po't pinagagaling ang aming mga karamdaman. At iyo ring binibigyan ng kalutasan ang aming mga pang-araw-araw na suliranin sa paghanap namin ng aming kakainin sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat po ng higit sa lahat. Ang patuloy mong pagpapalawig, pagdaragdag, pagpapatibay ng aming mga pananampalataya,
na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Aman Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama naming Diyos, kung kami po'y nangagkulang, kung kami nangagkakasala pa rin sa iyo, sa maraming mga araw na nagdaan, nakikiusap po kami, Amang Banal, mga aba, mga hamak na mga alabok ng putik po lamang kami. Hindi namin maabot-abot ang iyong banal na kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, nalalaman naming hindi mo pinakikinggan ang panalangin, ang mga pagsamba, ang mga paninikluhod ng mga makasalanang iyong mga nilalang. Alang-alang po sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming mga kaluluwa nang kami po'y magsisampalataya at magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa Huwebes po ng gabing ito, wag mo nawang ipagkait sa amin ang iyong mga banal na aralin na nais mong maipainom, maipakain sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng lahat ng aming kapintasan at kasalanan. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, ipinakikiusap naming ikaw nawa muli ang tumindig sa aming mga kalagitnaan, ang magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang pinakawalang kakabukabuluhan mong alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso. Linisin mo sana ang kanyang kaluluwa. Gawin mo sanang isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig at ang kanyang labi, at langkapan mo sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung ito'y mapakinggan ng mga kinauukulan, sapat na makapagbigay sa aming lahat ng pananampalataya, isang pananampalatayang timtima na hindi mahahadlangan. At sa pamamagitan po ng pananampalatayang ito'y makapaglingkod kaming lahat na pumupurit sumasamba sa iyo, hanggang sa mata mo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang katawan ng bawat isa sa amin. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod, na patuloy na pong tumatanda, at nalalaman niyang malapit na rin ang araw ng kanyang kamatayan. Huwag mo rin sanang pabayaan ang kanyang mga katulong sa paglilingkod sa iyo. Tulad po ng aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at maawat mahabag ka, Ama naming Diyos, sa marami pa naming mga kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay na nagsisipaglingkod sa iyo. Nangakikilala mo po silang lahat, at hindi na po nababanggit ng iyong alipin ang kani-kanilang pangalan. Sinasampalatayanan ko pong sila man ay hindi mo pababayaan, sila man ay iyong iingatan, pagpapalain, pagkakalooban ng marami pang mga araw, ng marami pang mga taon na may kagaling at kalakasan, upang aming mata mo sa ikalawang pagparito mo po ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, dalangin din po namin, patuloy mo ring iingatan ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Gayon din po ang loob at labas ng aming mga dampang tahanan, at ang mga mumunting ari-ari ang patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin. Lahat po ng ito, idinadalangin namin, isinasamo namin, sinasampalataya na namin, minsan pa iyong pakikinggan sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibebendisyon sa aming lahat.
Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon mga pinagpipitaganan, mga minamahal, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa atin munang sariling mga tahanan, sambahayan, charity must always begins at home. Husayin na po natin, tawagin na natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa silong po ng ating mga dampang tahanan. Kunin na po natin ang ating mga Biblia, huwag nating kalilimutan, at husayin na po natin ang ating mga pakikinig. At kung meron po tayong mga panauhin, bago po natin sila palabasin ng ating mga tahanan, huwag po nating ikakahiya, ipangumbida ang Panginoong Hesukristo. Magsipakinig muna sila sa isang maikling mga pakikinig, sapagkat ang pakikinig, ito po ang magbibigay sa atin ng pananampalataya, at ang pakikinggan walang iba kung hindi ang mga salita ng Diyos na lumalabas po sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Romanos Kapitulo 10 at versikulo 17. Ang atin pong pinakapaksa, buksan na po natin ang ating King James Version na pinanggalingan po ng Bibliang Tagalog sa kanya pong aklat ng 1 Corinthians chapter 13 and the verse is 7. Beareth all things, believeth all things, hoped all things, endureth all things. At maliban po sa orihinal na Tagalog na dinala sa atin ng mga Amerikano nang tayo po ay alisin na sa pananakop ng mga Kastila o ng simbahang Katoliko. Buksan po natin ang aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 7, na ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Dito po sa pananalitang ito, ay makikita natin ang damdamin, ang batahin, dalahin, nang dito po ay nagsasalita. At kilala natin kung sino si Apostol Pablo, na siya po ang ilaw sa kahentilan. Lahat binabata. Pag sinasabing binabata, tinitiis. At kung sinasabing binabata o tinitiis, meron pong mga kahirapan na dinaranas ang taong ito na sa atin po ay kinasangkapan ng Diyos upang unawain ang unang Korinto 13:7. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat inaasahan. Mangyayari ang lahat. Lahat ay tinitiis. Yan po ang pinakalundo ng ating paksa. Mga kapaitan, mga pagsubok, kahirapan, pagdaramdam, kasama na pati ang karamdaman na tataglayin ng tinatawag na mga lingkod ng Diyos. Upang ito po ay ating maunawaan, atin pong itatanong, ayon po sa Biblia, sino-sino po baga lamang ang mga tao na tanging makakaganap, makapagdadala, tulad nga ng ating paksa,
makapagbabata na ang lahat ay kanilang pinaniniwalaan at ang lahat ay kanilang inaasahan, sino-sino po baga lamang ayon sa Biblia ang mga tinutukoy na tao ng ating paksa na ang lahat ng bagay ay kanilang matitiis? Pabayaan po natin ang lalaking si Apostol Pablo. Ang patuloy na sa atin po ay magpaliwanag. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 7, ang unang bahagi, ito po ang kanyang pagpapaliwanag. Sino-sino nga po baga ang mga taong ito na madadala nila mapagtitiisan ang lahat ng mga bagay? Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Dito po pinuputol natin ang pagbabasa ng 4.7 ng unang Korinto. Sapagkat dito po, nakuha na natin yung ating kasagutan kung sino ang mga tao na tanging sila lang ang makapagtitiis ng lahat ng mga bagay. Sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Ang ibig sabihin, ibang klaseng tao ito. Ito ay itinangi. No one is like this kind of person or persons. Madadala nila ang lahat ng mga bagay, gaano man ito kahirap, gaano man ito kasakit, gaano man ito, wika nga, kapaminsala sa kanilang sariling mga katawan bilang mga dalahin. Dito'y mayroong mga nilalang ng Diyos, mga tao, pinagkalooban ng karangalan na maging katangi-tangi na iiba sa maraming mga tao. Napakaraming mga tao hindi po madadala ang maraming kahirapan, kalungkutan, kalumbayan, na ito nga ang sinasabi ni Apostol Pablo na mga sari-saring pagsubok. Sa makatuwid, merong mga itinatangi ang Diyos na mga tao pinagkalooban ng wika nga na kapangyarihan na madala nila, mapagtiisan, mapaniwalaan nila ang lahat ng mga bagay. Binigyan sila ng katangi-tanging mga kaloob sa kanilang sarili para mabatha ang lahat ng mga bagay. At kung ating itutuloy pa ang pagbasa unang Korinto 4.7 sa huling bahagi, ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Itong sinasabi, sino ang gumawa na ikaw ay matangi, mamukod-tangi ka sapagkat lahat ng bagay nadadala mo? Paano ito naging wika nga panandata sa kanya? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ito'y tinanggap nila sa Panginoon para sila ay maging katangi-tangi. Hindi po ito nanggaling sa sino mang mga tao. Hindi po ito pwedeng ipamana. Hindi po pwedeng ito ay ipagkaloob ng sino man, kung hindi, yun lamang may kapangyarihang magkaloob nito. At upang ito'y patuloy nating maliwanagan, sa tanong na anong nasa iyo na hindi mo tinanggap, ang lahat pala ng bagay tinanggap lamang natin, pati yung kaloob na mabata, mapagtiisan, matanggap, mapaniwalaan ang lahat ng mga bagay. Ang atin pong sunod na itatanong, tunay po baga naman ito? At bakit nga nila nababata ang lahat ng mga bagay? Sino ang gumawa na sila nga ay maging katangi-tangi? Ituloy natin ang pagbasa ng mga kasulatan. Sa pagkakataon pong ito sa aklat naman ng mga iglesia na nasa Pilipos, na isinulat din ni Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan, buksan po natin ang Pilipos Kapitulo 4, versikulo 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan.
sapagkat akin natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. 4:12. Marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim. Meron pong lihim eh. Meron pong lihim na yung lihim na yon, yun ang ibinigay ng Diyos sa mga taong ito, na katulad po ni Apostol Pablo na nagsasalita ngayon sa atin, sa pamamagitan po ng aklat na kanyang isinulat sa mga taga-Pilipos 4:12, natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, sa kagutuman, sa kasaganaan, maging sa kasalatan. At sa 4:13, eto na, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Eto po, sa makatuwid, dito po sa talatang ito, ipinakikilala ni Apostol Pablo na kung hindi ipinagkaloob sa kanya ang maalaman yung tinatawag na lihim, at kung sino ang nagkaloob nito, naliwanagin sa kanya, ang wika niya, lahat ng bagay, aking magagawa dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Dito'y maliwanag, merong nagpapalakas, merong nagbibigay sa kanya para matugunan, para malampasan, para madala, para maging magaang sa kanya ang lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay kagutuman, kahirapan, anumang mga bagay, maging sa kasaganaan, sapagkat natutuhan ko ang lihim. Merong nagbigay sa akin ng kaalaman kung ano ang sikreto para mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga bagay. Nagpapasalamat ako sa Kanya, sapagkat lahat ng bagay ay aking nagagawa dahil pinalalakas niya ako. Doon humuhugot sa Kanya, kumukuha ng lakas ang mga lingkod ng Diyos para madala ang lahat ng pasanin sa buhay. Sino nga ito? Sino nga ito na ayon kay Pablo nagpapalakas sa kanya? At hindi lamang kay Apostol Pablo. Alam naman natin, si Apostol Pablo ay isa lang sa mga hinirang ng Diyos. Marami po ang mga lingkod ng Diyos. Sino nga po baga ang nagpapalakas, tumutulong sa mga lingkod ng Diyos? Nakatulad ng lalaking si Apostol Pablo. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa kanya po namang unang Timoteo, na isinulat ni Apostol Pablo sa batang-batang binatang ito na si Timoteo, na noon ay nag-aaral sa kanya upang maging ministro din naman ng katotohanan. Ayon po sa lalaking si Apostol Pablo, sino nga itong pinagkukunan nila ng lakas para lahat ng bagay ay kanilang magawa? Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 14. Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin. Sino po baga itong nagpapalakas sa kanya? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako ay inari niya na tapat. Ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ang lihim, ito po ang sikreto. Na ito po ay hindi natutuhan ng napakaraming mga tao sa balat ng lupa. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Nagpapalakas sa akin. Sino yan? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. At bakit nga siya naman, si Pablo,
pinag-ukulan ng Diyos ng pansin at ang iba pang mga kasama ni Apostol Pablo ng kanilang kapanahunan, bakit sila pinag-aabalahan? Bakit sila pinagbibigyan ng Diyos ng lakas para madala nila yung sari-saring mga kinakaharap nila sa buhay ng kanilang mga kapanahunan? Sapagkat ako'y inari niya na tapat. Ang bawat tinatawag ng Diyos, kamukha ni Apostol Pablo, para sa Diyos sila ay mga tapat. Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam ng laman ng puso ng tao kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay sinungaling, kung ikaw ay kamukha ni Judas Iscariote. Ako ay inari niyang tapat, si Pablo at yung mga kasama. Na ako, kaya nga, saan sila inilagay? Inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Inilagay po sila sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Kaya sila binibigyan ng lakas. Kaya sila binibigyan ng pagtitiis. Kaya sila binibigyan ng magandang kaloobang madalhan nila, sundan, maipagtagumpay nila ang anumang mabibigat na mga dalahin para maging magaang. Bakit? Inalagay nga sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw man ang Panginoong Hesukristo, tatawag ka ng magiging alagad mo, natural, tutulungan mo yung alagad mo na baka mahirapan ito kung sakaling sila ay makasagupa ng sari-saring pagsubok, sari-saring mga kahirapan, pagtitiis sa buhay. Kaya kailangan tutulungan mo. At gayon nga po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pinatunayan ni Apostol Pablo lahat ng bagay aking nagagawa dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. At sa unang Timoteo 1:12, sino ang nagpalakas kay Apostol Pablo at sa mga unang mga Kristiyano? Si Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit sila pinalalakas at tinutulungan? Sapagkat inari silang mga tapat, inilagay sila sa paglilingkod sa Kanya. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Aba, hindi po lahat ng tao kinaawaan, kinahabagan, pinili, tinawag, at inilagay ng Diyos sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaliwanag po na sinasabi ng mga banal na kasulatan sa huling panahon, 3 hanggang 18, wala pong taong matuwid, wala pong taong tapat, lahat po ng tao sinungaling. Sapagkat wala nga pong gumagawa ng mabuti, walang naghahanap sa Diyos, walang natatakot sa Diyos. Kaya sino ang aasahan mo ngayon na magiging mga taong ilalagay ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya? Ngayon, ano po ba naman yung paglilingkod na pinaglagyan kay Apostol Pablo at sa iba pang mga lingkod ng Diyos? Unang Timoteo 1:12. Ang ikalawang bahagi ng 1:12 ng unang Timoteo. Sapagkat ako'y inari niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Totoo ba yan? Paano ba siya tinawag? Paano siya inilagay sa paglilingkod? At anong paglilingkuran ng lalaking si Pablo? 26:17, Aklat ng Mga Gawa. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita ng tawagin si Pablo sa daang Damasco. Ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, ang wika ng Panginoon kay Pablo, na sa kanila'y isinusugo kita. Ayan. Ako'y inilagay niyang lingkod sa paglilingkod sa Kanya. Saan? Ginawa si Apostol Pablo na
Siya nga po ang isinugo sa kahintilan sa labas ng bansa ng Israel. Kaya si Pablo, nung araw pangalan ay Saulo, ang pangalan ay ginawang Pablo na kung liliwanagin, light to the Gentile nation, ilaw sa kahintilan o labas ng bansa ng Israel. Ano ang gagawin niya? 26:18 ng gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, ng mga mana, sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ayan. Ako'y inari niyang isang tapat. Inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Ginawa niya akong ilaw sa kahintilan. Mabigat ang trabahong ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Sipin mo yun, pakakawalan niya sa tali ni Satanas ang mga kaluluwa ng mga tupang na iniligaw ni Satanas para ibalik sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, dahil sa bigat ng katungkulang ito, ang ginawa naman ng Diyos, tinulungan si Pablo, binigyan ng lakas, binigyan ng tinatawag na tibay ng pananampalataya na sa pamamagitan ng tawag na itinawag sa kanya, hindi siya magagapi at magiging isa siyang mabuting kasangkapan. Parang mga ibinilanggo ni Satanas, yan na nga. Huwag kayo magagalit. Sa huling panahon natin, yan ang simbahang Katoliko. Yan mismong Papa sa Roma, yan ang Satanas . Di ba ninyo nalalaman, kayong mga Katoliko, binihag kayo ni Satanas sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, sinipa ninyo ang Panginoon Diyos, tinanggal ninyo ang Panginoong Hesukristo, ipinalit ninyo itong demonyong Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Hindi naman namatay ang Diyos, hindi naman namatay ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon. Siya po ay buhay. Ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon, siya po ang namamahala, pumapatnubay sa kanyang mga lingkod. At alam natin kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Colosos 1:18. Ang pangalan ng iglesia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang wika ng Panginoon, katunayang siya'y nabubuhay hanggang ngayon, Mateo 28:20, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya napakaliwanag po ng ating pag-aaral. Hindi po natin pwedeng palitan ng Vicarius Filii Dei. Hindi natin pwedeng palitan ng diksyonaryo ng Biblia. Hindi natin pwedeng palitan ng sugong anghel na tao. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya pa rin ang pumapatnubay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At dito nga po, ayon sa ating pag-aaral, dito po inilagay ang lalaking si Pablo at ang mga unang kapatiran sa iglesia. Totoo ba yan? Buksan po natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1 at 2. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito po. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, inari niya akong tapat, at inilagay niya ako sa paglilingkod sa Kanya. Ginawa akong ilaw sa kahintilan ayon sa ating napakinggan sa Aklat ng Mga Gawa. Saan ba sila tinawag? Si Pablo tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, marami pang iba. Saan nga inilagay? 1:2 ng unang Korinto, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid baga, sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Dito po, ibig ng Panginoon na ating matutuhan, itong unang Korinto 1:1 at 2,
Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. At ito po, uno-uno, si Pablo, si Sostenes na ating kapatid, tinawag maging apostol ng Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, ito po'y address na nagpapakilala na sa Corinto merong Iglesia ng Diyos na naitayo ng Panginoong Jesucristo sa pagkasangkapan kay Apostol Pablo na siyang ilaw sa kahentilan. At dito po ipinakikilala na sa Iglesia ng Diyos, sa makatwidbaga, sa mga pinapagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, dito po inilalagay ang tinatawag na kamukha ni Apostol Pablo at si Sostenes na ating kapatid. Dito inilalagay sa Iglesia ng Diyos. Kung bakit binabanggit ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, ipinakikilala ni Pablo, merong Iglesia ng Diyos na natayo sa bansa o bayan ng Corinto, kahintilan, labas ng bansa ng Israel. Dadapot ang orihinal na iglesia, unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa Iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Doon itinayo ng Panginoon ang orihinal na iglesia. Mateo 16:18, upon this rock I shall build my church. Sa syudad ng Jerusalem ng Hudiya, doon itinayo ang orihinal na iglesia. At kung sinasabi man ni Pablo, uno-uno ng Korinto, doon ay nakapagtayo ang Diyos ng iglesia ng Diyos. At dito po ipinakikilala lahat ng mga binabanal. Una na nga ang mga apostol, mga propeta at mga guro, talagang sa iglesia po ng Diyos lamang inilagay sila. At hindi po sa kung ano-anong pangalan ng mga iglesia na itinayo ng tao. Totoo ba yan? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Sino inilagay? Una-una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta, mga guro, mga pagpapagaling, at kung ano-ano pa. Sa iglesia po, ano pangalan ng iglesia? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito binabanal ang lahat ng taong kanyang tinatawag. Dito nililinis tayo sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y malilinis na. Kapitulo 15, versikulo 3 ng San Juan, sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kaya importante ang pakikinig ng ebanghelyo ng salita, sapagkat yan ang magbabanal sa atin. At kung bakit nga sa Iglesia ng Diyos inilalagay ang bawat lingkod niya na kanyang pinalalakas, nakapagdadala, binabata, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis, tulad ng ating paksa, sapagkat ang mga nasa Iglesia ng Diyos, mga anak na ng Diyos, tinutulungan ng Diyos. Bakit po? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan, sa makatwidbagay ng Iglesia, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Sa Iglesia ng Diyos inilalagay na siyang kinaroroonan ng katubusan, 1:14 ng Colosos, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Outside of the Church of God in Christ Jesus, there is no salvation. Ang ibig lang sabihin, maliban sa Iglesia ng Diyos, na katawan ng Diyos, katawan ni Kristo, si Kristo ang ulo, wala pong katubusan, walang kaligtasan. Napakaganda ng ating pag-aaral. Huwag kayong magagalit sa amin. Hindi naman namin kayo sinisiraan. Nagbabasa lang kami ng katotohanan sapagkat
ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. Saan? Diyan nga sa mga maling aral na itinuro sa atin ng mga Katoliko, ng mga Protestante at ng mga iglesia na itinayo ng tao. Ngayon, bilang huling katanungan po natin, na ang mga lingkod pala ng Diyos, kaya pala nagkaroon sila ng kapangyarihang mabatha ang lahat ng mga bagay, madalha, mapaniwalaan ang lahat, at ang lahat ay maasahan nila, at ang lahat ay kanilang matiis, sapagkat sila nga ay ginawang mga lingkod ng Diyos, at sila nakita ng Diyos ang katapatan sa kanilang mga puso, at hindi sila basta-basta inilagay kung saan lamang. Inilagay sila sa katawan ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ating mga huling katanungan, alin-alin nga po baga naman ang tinutukoy ng ating paksa na pagdaraanan ng mga tiisin sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na kamukha ni Apostol Pablo. Alam naman natin ang maraming paghihirap ni Apostol Pablo. Una na nga, doon sa kanyang pagiging apostol, maraming nagalit sa kanya. Ay yung mga kasama niyang mga sabadista noong araw Hindi ba napakinggan, naliwanagan natin? Ang wika ni Apostol Pablo, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa mamatay, aklat ng mga gawa 22:4. At kung paano niliwanag ni Apostol Pablo ang pagiging mang-uusig niya ng Iglesia ng Diyos, sa Galatias, mga kapatid, 1:13, ano sinasabi ni Apostol Pablo? Inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Nang sabadista pa si Apostol Pablo, nang nangingilin pa siya ng araw ng Sabat, nang siya naroon pa sa relihiyon ng kanyang mga magulang, pinag-usig ko ang daang ito, nangunguna ako sa lahat ng aking kababayan at kababata. Pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Maraming nagalit sa kanya. Kaya nga isang pagkakataon, yung mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya, nagsabi sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, nang tawagin nga si Apostol Pablo at dinala roon kay Ananias para paliwanagan at bautismuhan, mismong si Ananias ang nagsabi, Panginoon, hindi, itong taong ito nagpapatay sa iyong mga lingkod sa Jerusalem. Itong taong ito ang nagbigay ng pahintulot para pukulin sa bato si Esteban. Natatanda na ninyo yung ating mga nakalipas na pag-aaral tungkol nga sa pag-uusig na naganap sa Iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem, aklat ng mga gawa, Kapitulo 8, versikulo 1. Nang araw na yon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa Iglesia na nasa Jerusalem. Ang unang ang naging biktima, si Esteban, na may kapahintulutan ni Apostol Pablo para pukulin ang bato hanggang sa mamatay. Humigit kumulang anyo 4 o anyo 34, pagkatapos na isang taong nasa langit ng Panginoong Jesucristo, nangyari na ang pag-uusig sa iglesia na nasa Jerusalem. Ngayon, alin-alin nga po baga naman ang mga lahat ikay tinitiis, lahat ay binabata. Ay lahat ikay, ang wika ng ating paksa, pinaniniwalaan. Ang lahat ay wika nga sang-ayon sa pinakapaksa natin, lahat ng bagay inaasahan. At ang lahat naman matitiis. Ano ba yung mga bagay na yan na matitiis ng mga lingkod ng Diyos? Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, ayon kay Pablo, ito ang maraming tiisin ng mga tunay na tinawag ng Diyos, kinahabagan at inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa bilangguan, lubhang madalas. Hindi ko na ikukwento pa kung ilang ulit na bilanggo si Pablo. Ho. Sa mga palo, walang bilang. Sa ikamamatay, malimit. Sa mga Hudyo, 11:24 hanggang 27, ituloy natin ang 2 Korinto. Sa mga Hudyo'y makalimang tumanggap ako ng 40 palo. Kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa paglalakbay ay madalas, sa kapanganiban sa mga ilog, kapanganiban sa mga tulisan, pati mga tulisan, no? Hold upper, kapanganiban sa aking mga kababayan, pati sa mga kababayan niya at mga kamag-anak ng mga Hudyo, sa mga kapanganiban sa mga hintel, ayan, kapanganiban sa bayan, kapanganiban sa ilang, kapanganiban sa dagat, kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Pati sa loob ng iglesia ng Diyos nung araw, ang dami palang bulaan. Pinagtangkaan din si Apostol Pablo. Pagpapagal at sa pagdaramdam, sa pagpupuyat ay madalas sa gutom, sa uhaw. Pag-aayuno'y madalas sa ginaw at kahubaran, 11:27 ng 2 Korinto. At sa pagpapatuloy, napakarami po. Iniisa-isa ko na, ha? 11:28, bukod sa mga bagay na yun, may umiini sa akin araw-araw, alin yan? Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Dito po, sa hindi nakakaintindi, yan ang sinasabi nila, yan, kapatid na Cirilo, sa lahat ng mga iglesia. Kaya bagaman ang iglesia namin hindi nakasulat sa Biblia, ay kasama po dyan. Sino may sabi sa inyong kasama dyan? Nandyan ba ang iglesia Pentecostal? Nandyan ba ang iglesia Emily? Nandyan ba ang iglesia Episcopal? Oh, nandyan ba ang iglesia del Septimo Dia del Septimo Dia alias Sabadista? Wala! Sino itong tinutukoy na isa sa kabalisahan na iniintindi ni Pablo tungkol sa lahat ng mga iglesia? Ilan ba iglesyang itinayo? Sa ibabaw ng batong ito, 16-18 ng Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Isa lang po ang iglesia. Ilan ba ang katawan ng Diyos? Efeso 6, basahin ninyo mga kapatid. 6:4, kung hindi ako nagkakamali. Isang katawan, isang Panginoon, isang iglesia. Iisa lang po ang iglesia. Kaya kung dito'y binabanggit ni Pablo, nababalisa ako sa lahat ng mga iglesia, ang ibig lang intindihin ni Pablo, nai-stress ako, nababalisa ako saan? Sa lahat ng iglesia ng Diyos, sa lahat ng miyembro. Alam nga ni Apostol Pablo, titigas ng ulo ng mga kapatid sa iglesia. Iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, marami sumasamba pa sa larawan. Sa huling araw na ito, ang daming iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa buong mundo, nakikikain pa sa mga piyesta. Pagka may selebrasyon ng mga Katoliko, Father's Days, Mother's Days, Christmas Days, Days, kung ano-anong mga araw na pagdiriwang, kalimitan sa mga kapatid, nangunguna pa sa pagbili ng mga tinatawag na pangregalo, Christmas card, kung ano-anong mga kalokohan. Nakabilin-bilida ng Diyos, huwag kayong magsihipo ng mga bagay nilang karumal-dumal at marurumi. Lahat ng mga bagay na yan, karumal-dumal! Sa paningin ng Diyos, sapagkat inihahandog ninyo yan sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyusan. Mga tagapakinig. Sa mga huling katanungan pa po natin, ano po ang tanging pinagkukunan ng lakas ng mga alipin ng Panginoong Jesucristo? Nakatulad nga po ni Apostol Pablo upang matanggap ang lahat ng mga bagay at ito ay kanilang mapagtagumpayan. Kanino kumukuha ng lakas
ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa harap ng napakaraming stress, wika nga, kabalisahan, dalahin. Pabayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Mateo 10:24. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, hindi rin naman mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Bakit? Ituloy natin. 25 hanggang 26 ng ika-10 ng Mateo. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, ang Panginoong Jesucristo. Sukat na sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Kung pinangalan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayan, ang Panginoong Jesucristo, gaano pa kaya ang mga kasangbahay niya? Huwag nga ninyo silang katakutan. Eto, dito tayo kumukuha ng lakas kanino sa Panginoong Jesucristo. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, walang bagay na natatago na hindi malalaman. 10:17 hanggang 22. Dadapwat, mangagsipag-ingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, sa mga hukuman, at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador, sa mga hari. Bakit? Dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hintil. Dadapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa. Eto, dito tayo. Dito ako. Dito kaming mag-aanak. Dito kaming magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, humuhugot, kumukuha ng lakas upang madala namin ang lahat ng mga bagay. Ibibigay nila kayo, huwag ninyong ikabalisa. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ipagkakalob sa inyo ang inyong mga sasabihin. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mga takot. Hahampasin kayo. Dadalhin kayo sa mga Sanhedrin. Ihaharap kayo sa mga gobernador. Huwag kayong mag-alala. Sa araw at oras na iyon, isipin ninyo yan. Sa araw at oras na iyon, ipagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin. Bibigyan tayo ng defensa. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, ng ama ang kanyang mga anak. Manghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. Kayo'y kapopotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang mga liligtas. Amen. Dito po kami kumukuha ng lakas sa aming Panginoong Hesukristo po lamang. Hindi kami katulad ng ibang iglesia. Ang mukha niyang mga napapakinggan natin, pagka merong tsunami, pag merong malalakas na sunog, maraming namatay, pagka merong kalamidad, pagka merong digmaan, makikita natin yung mga tao, salamat po na iligtas namin itong rebulto ni Mama Mary, ni Santo Niño, ni Kalunsad, kung sino-sinong mga Diyos-Diyusan, pati yung litrato ng Papa sa Roma. Kami po dito lang kumukuha ng lakas. Sa aba ninyo, mga Katoliko, kukuha kayo ng lakas kanino? Kay Mama Mary, matagal ng patayan. Paano kayo bibigyan ng lakas yan? Kay Santo Niño, iskayola yan, plastic yan, o kung ano-anong mga kahoy, bakal, pilak, ginto. Maililigtas ba kayo ng mga yan? Hindi kayo maililigtas ng mga yan. Dadapwat, napakaliwanag. Huwag tayong mga balisa sa araw at sa oras na yon. Malalaman ninyo kung ano ang inyong isasagot sapagkat ang Espiritu ang magsasalita sa inyo sa makatidbaga ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dito nga po sa ating paksa, napakaliwanag. Mga kapatid, unang Korinto 13:7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Bakit? Meron pong nagpapalakas sa atin. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi tayo hihigit sa Kanya. Kung siya nga pinag-usig ipinako sa krus. Tayo pa. Ngunit kung paanong napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng Kanyang pagsubok, nadaig niya ang kamatayan at ang sumpa sa impyerno, gayon din naman mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat ako sa Kanya, unang Korinto. Mga kapatid, kay Kristo Jesus na Panginoon na nagpapalakas sa akin, at sa 4:13 ng Pilipos, lahat ng bagay aking nagagawa dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Siya lang ang magpapalakas sa atin. Huwag ninyong ibigay sa Papa sa Roma. Huwag ninyong ibigay sa diksyonaryo ng Biblia. Huwag ninyong ibigay sa sugong anghel na tao. Ang kapurihan at karangalan, ibigay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano lang ang ibig ng Panginoon? Para makapanatili tayo na Kanyang ipinagtatanggol at manatili yung lakas na ibinibigay sa atin. Juan 12:26, kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, kung saan ako naroroon, doon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang ating Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia, doon tayo kailangan. Kung saan naroon ang Panginoon, doon tayo. Sa Kanyang katawan, na siyang iglesia, katawan ng Diyos. Anong mangyayari kung lagi tayong kasama ng Panginoong Jesucristo? O 15:5 ng San Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung sino man ay manatili sa akin, magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya lang tayo makakagawa. Kaya lang tayo magiging mapagtagumpay if we are always attached with Christ. Kung lagi tayong kasama ng Panginoong Jesucristo. Katapus-tapusan, anong bilin niya? Mateo 24:13. Ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Amen. Sa makatwid, kailangan magtitiis tayo hanggang wakas. Anuman ang kabalisahan, anuman ang kahirapan, anuman ang kalungkutan at kalumbayan, nadanasin nating mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, manatili tayong tapat, manatili tayong naglilingkod, manatili tayong susunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ako'y inari niyang tapat, inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Ano ang paglilingkod na inaasahan sa atin ng Diyos? Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased unto us. Ano ang paglilingkod na ibinigay sa atin sa huling araw? O hindi na yung paglilingkod na ginawa nila Apostol Pablo. Sipin mo, literal, naglalakbay sila sa pamamagitan ng bangka, pamamagitan ng barko, pamamagitan ng kung ano-ano, na mga paglalakbay. Puro naman kahapisan, kalumbayan, sa lahat ng uri ng mga taong nakakasagupa nila. Sa huling araw na ito, pinalago na ang karunungan. Sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng YouTube, pipindutin mo lang, share to all your loved ones first. Charity begins at home.
at sa mga Facebook account ng ating mga kapwa-tao, to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos, at ang pangangaral ng Ebanghelyo, huwag nating kalilimutan. Libre pa nga eh. Sa gayong mga hain, mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Ito po ang napakagandang paksa. Ipinaliwanag sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay, kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang pumatnubay, ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.